Vice President Sara Duterte gagawin daw pong mayaman ang Pilipinas. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangka itong ganap, no? Sa ating bansa. At itong ating vice-presidente ay mayroon pong matinding pasabog. Aba, akalain mo mga sangkay na gagawin daw pong mayaman ang Pilipinas? Nakakatawa siya, but we are hoping, praying, and dreaming na mangyari yan. No? Well, sa papaanong pamamaraan? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi, matindi itong pasabog, ano? Aba, akalain nyo to, Sabi sa balita, payo ni VP Sara sa mga Pilipino. Ito na. Nagpayo si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na huwag umanong mawala ng pag-asa at makamit ang pagbabago sa bansa. Sabi po niya dito sa ating mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa na mayroong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Pero dito ako nahatak. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. Aba, kakayahan po nating maging isang mayaman na bansa. Well, in what way kaya na mapapayaman ang Pilipinas? Madaling sabihin, mga sangkay. Pero, mahirap gawin dahil po sa bulok na sistema sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, ang Pilipinas, mga sangkay, madali po payamanin. Kung ang sistema po natin sa politika at sa economic ay goods. Diba? Pero mga sangkay, mahirap po gawin yan kung may problema. Kasi ang problema po sa atin, mga sangkay, masyadong magugulang tayo mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga politiko. Kapag may batas na makakatulong sa mga Pilipino, anong nangyayari? Nababaliwala. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, sa papaanong mapapayaman ang Pilipinas? Alam nyo, hindi po mapapayaman ito ni Sara Duterte ng ganun-ganun na lang. Unless, gagawin niya ang pinaka-basic na ginagawa ng mga mayayaman na bansa. Ito po ay walang iba kundi ang pagpapapasok ng mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. Kasi alam nyo ba mga sangkay, maraming mga negosyante ang ayaw pumasok sa ating bansa dahil bukod mga sangkay sa maraming mga magugulang na politiko na nangingikil sa kanila, mayroon po tayong 60-40 na batas para po sa ekonomiya natin sa pagpapapasok sa mga dayuhang negosyante. Ito po ay foreign policy, foreign direct investment policy mga sangkay, na 60-40. Ayaw po nila pumasok kasi lugi sila eh. Biruin nyo, para lang sila makapasok dito, tataasan na lang nila yung presyo ng kanilang mga product. So no choice sila. Lipat na lang na ibang bansa. Kaya nga kakarampot po yung mga nagnenegosyo dito. May mga iba nagnenegosyo dito, ginugulangan na lang po ang Pilipinas. Kasi wala nga po maayos na sistema, mga sangkay, pagdating po sa ekonomiya po natin o pagpapapasok ng mga dayuhang negosyante para mapalago yung ekonomiya natin. Pero yung Vietnam, dati mahirap po yan. Ngayon, nalampasan na po ang Pilipinas. Anong dahilan? Actually, ibablog ko to next time. Ibablog ko to. Babalikan po natin yan, mga sangkay. Ano ang dahilan? Bakit yumaman po ang Vietnam kaysa sa Pilipinas ngayon? Simple lang. Pinapasok nila, binuksan nila ang kanilang bansa sa mga dayuhang negosyante. Pinapasok nila lahat ng mga dayuhang gustong magnegosyo nang wala pong mabigat na restriction. Sa atin, mga sangkay, may economic restriction po tayo dito, mga sangkay na malala. No?
Kaya ayaw po nilang pumasok dito. Ang dami pong hingi-hingi, mga sangkay. Magnegosyo sila sa probinsya. Anong mangyayari? Ayun. Kikikilan. 'Di ba? Maraming mga probinsya, ganun ang ginagawa ng mga politician. No? May isa nga po akong kilalang lugar, hindi ko lang papangalanan, basta mga sangkay. Dinarayo po yun ng mga turista. Mga Koreano, mga sangkay. Ano nangyari? May dalawang lugar na pinasara mga sangkay na dinarayo po ng mga turista. Sa lugar na yun sa ating bansa. Kilalang po ang lugar na yan. Close. Kulang daw sa papel. Ang tanong dyan, kulang ba talaga sa papel o kulang sa bigayan? Ngayon, ang nangyari, yung mga turista, hindi na pumupunta doon gaano. Nung una, may 11 direct flights from Korea papunta sa lugar na yan. Naging 2 na lang. Kumonti po. Bakit? Wala eh. Mukhang may problema na naman pong ginagawa sila sa mga nagnenegosyo. Yun ang problema sa ating bansa. No? So, ang solution po para yumaman ng Pilipinas, yes, mawala yung mga korap, pero isa sa solution, mga sangkay, buksan ang ekonomiya, gawing 100%, no? Hindi yung may 60-40 pa. Gawin ng 100%. Sige, magnegosyo kayo sa bansa natin. Kita nyo, yan, ginawa po yan ng Singapore. Ang Singapore, nung pinalayas po sila ng Malaysia, mga sangkay, umiiyak pa po si Lee Kuan Yew noon. Pero nung may nag-advise sa kanya, paano kaya kung papasukin mo lahat ng mga negosyante sa iba't ibang mga bansa? Yun ang ginawa. So, ang nangyari, kita nyo ngayon, ang Singapore, isa sa pinakamahirap na bansa noon dahil pinalayas nga po sila ng Malaysia. Ngayon, ano na? First world country. Yung mga negosyante doon, ang dami. Sa Pilipinas, anong meron? Mga dambuhalang negosyante, mga oligarko na nanggugulang sa Pilipinas. Kita nyo mga sangkay, yung Meralco pa lang. Di ba? Wala gaanong kalaban. Kaya sila mga sangkay, yung nakikinabang. Ang taas ng sigilan, di ba? Pero kung may mga kalaban yan, ng mga dayuhan, mababa ang presyo niyan pagdating po sa kuryente, tubig, internet, marami pa pong iba. Kapag buksan ang ekonomiya po natin at gawing 100% na po, sige, 100% ownership sa negosyo. Magnegosyo lang kayo sa ating bansa, sa Pilipinas. Alam nyo, dadagsain ang Pilipinas ng mga negosyante. Matagal na namin sinasabi yan, mga sangkay. Marami pong advokasya na ganyan, no? Na i-open po ang Pilipinas pagdating po sa foreign direct investment. Open, gawing 100%. Ewan ko lang kung hindi magpuntahan sila sa ating bansa. 5 years from now, yayaman ng Pilipinas. Magkakatotoo yung sinasabi ni Sara Duterte. Magkakatotoo. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.